Siyempre, ngayon, pabago-bago sir ang panahon. Ngayon mainit ang panahon natin. Pero, sa mga susunod na araw, maulan or baka maka-experience tayo ng mga kalamidad, mga gano'n. Ngayon sir, sa panig po ninyo sa City Agriculture's Office, paano kayo sir naghahanda pagka may bagyo or pagbaha, para po sa ating mga farmers dito sa Naga City, Sir Ernest? Tama yun, Bombokier. Since March hanggang ngayon, since mid-May, umabot tayo ng around 6.9 million damage dala ng uh, dry months or ngayong summer. Sinamahan pa to ng El Nino. So, tama rin yun na papasok na ang tagulan o rainy season, wet season. And uh, yun din yung panahon na magtatanim ang ating mga magsasaka, especially rice and corn farmers. Bilang paghahanda sa posibleng mga bagyo, kasi around 20 typhoons average ang pumapasok sa Pilipinas, ang dumadaan sa Pilipinas taon-taon. Uh, Unang-una, ini-insure natin ang ating mga taniman, no, through Philippine Crop Insurance Corporation. And ngayon din, ngayong mga panahon, nagre-release na kami ng mga pantanim na binhi ng palay. Meron ding mga parating na binhi ng mais through the cluster organizations ng ating mga corn farmers. So, dagdag dyan, kasama yung consistent or constant na forecasting through Pag-asa and other institutions or agencies like DA Amiga. Saan tayo kumukuha ng mga weather forecast para makapag-prepare ang ating mga magsasaka bago pa makarating bago dumating ang mga bagyo. Isa sa mga pinupush na natin or ini-implement ay yung early harvest. Kung 80% ng matured ang palay ng isang magsasaka, we highly encourage na i-harvest niya na yan. Kasi pag dinaanan niya ng bagyo, mas mataas yung posibleng losses dala ng mga danyos or damages ng ng bagyo. Okay po, yun. Pero dito, Sir Ernest, may early warning system po ba kayo para sa mga farmers? Just in case man dumating yung mga kalamidad, Sir Ernest. Meron, Bombokier. Yung nasabi kong DA Amiya is in collaboration with Pag-asa. So, yun yung nagbibigay ng 10-day weather forecast sa ating region kasi under sila ng DA Bicol. So, buong region yan, binibigyan nila ng 10-day weather forecast at yun ay nagagamit natin. So, given those information na pinapaabot sa atin ng DA Amiya, ito ay ating nire-relay sa ating mga farmers para sila ay makapaghanda. So, so far, reliable naman yung mga datos or information na binibigay nila, yung mga weather forecast, and nakakapaghanda ang ating farmers. Lalong-lalo na doon sa insurance part, bago pa makarating ang bagyo, sinasabihan na namin ng farmers na i-ready nyo na yung mga documents nyo, i-secure nyo na yung mga documents nyo, especially yung sa insurance. Kasi doon sila makakapag-submit ng damage report at yung claim for indemnity. So yung claim for indemnity, mahalaga yon kasi yun yung magiging basis ng kung magkano yung marireceive ng farmers as bayad pinsala. So the extent of damage, nakadepende yan sa stage ng halaman. Ilan na ba kung matured na yan, mas mataas ang possibility. Then yung gaano kalakas yung bagyo, yun yung mga criteria kung paano kinocompute yung possible na
indemnity or bayad pinsala sa ating mga farmers. Okay po. Ngayon sir na mainit naman ang panahon, may mga interventions ba naman tayo sir para sa mga farmers para, kahit papaano hindi sila maapektuhan itong init ng panahon na ating, nararanasan if ever may mga nagsasaka na ngayon, nagtatanim, Sir Ernest? Nabanggit ko kanina, Bongbok Year, yung 6.9 million damage, ah, yung production losses. Yung may pinakamalaking losses natin ay yung corn. So yung corn is about around 23 hectares. Pero matured na kasi at total loss yun. Wala nang no chance of recovery nabot nitong init. So umabot siya ng 2.6 million. And yung sa rice natin, around 200,000, and yung sa vegetables, around 77,000 yung damage. Yun yung may pinakamaliit. Although malaki yung 6.8 or 6.9 million, medyo malaki yun kung titingnan natin, pero yung 6.9 million na yun is just 10% ng total na pwedeng manage. Ibig sabihin, nag-adjust na yung mga farmers natin ng kanilang planting schedule. Nakapag-harvest na sila bago pa nila maranasan yung tinding epekto ng init. So malaking bagay yung isa sa climate change adaptation natin is to adjust your planting schedule. Kasi definitely walang excuse sa El Nino or sa init. Lahat makakaranas. Kahit tayo hindi farmers, alam natin yung init. Like 2 days ago, umabot tayo ng 59 degrees na heat index sa Barangay Mabolo. And that's already more than human fever. So mataas pa yun sa lagnat ng tao. What more doon sa mga halaman natin na nakadepende sa tubig. So in terms of intervention naman, yung sa corn farmers na nakadanas ng pinsala, bibigyan yon ng corn seeds para makapagtanim uli sila for recovery through the City Disaster Resiliency Council. So merong allocation doon na nakapag-meeting kami with Mayor Lenny around 2 weeks ago for that purpose. And yung 71 farmers ay mabibigyan ng free seeds. Kasi nakalista na yung mga farmers na na-damage. So madali na lang pag nag-purchase ng hybrid seeds na drought resistant, sila yung mabibigyan. And dagdag dyan, in terms of climate mitigation, yung adaptation pag-adjust ng planting schedule. Yung mitigation naman, dagdag doon sa free seeds, yung solar-powered pump na pwede nating ipahiram sa mga farmers, especially sa rice and vegetable farmers na merong source ng tubig pero walang means para ma-irrigate ang kanyang taniman. So, yung solar-powered irrigation pump system na i-acquire ng city, I think around 4 units yon, solar-powered. So, hindi na siya nakadepende sa crudo, renewable energy. So, doon pa lang sustainable na siya as a solution. Makakatipid yung farmer at yung local government unit. So, ang magiging counterpart na lang dyan ay yung mobility or yung transportation ng equipment at yung pag-setup sa mga farms na posibleng hihiram nung solar-powered irrigation pump natin. Okay po. Pero ito, Sir Ernest, may mga bagong variety po ba ng pananim na mas resilient, halimbawa sa baha, sa tagtuyo, ngayong mainit ang panahon, na pinapamahagi po ninyo, Sir Ernest? Ever since naman, Bombocare, meron talagang varieties na resilient. Hindi lang sa baha. Although meron tayong mga cases na inaabot ng tubig alat, may mga varieties din dyan. Kung narinig mo na yung variety triple dos or 222,
That's one of the most resilient varieties na na-develop ng Phil rice. And yun yung madalas na tinatanim ng ating mga farmers. So kasama dyan minsan yung 216. So technology-wise, meron na tayong varieties. Si NSIC 222, yung Phil rice variety triple dos, pwede siya for highly parang submerged, flooded condition, pwede din siyang dry conditions. So, ganun siya flexible yung triple dos. Ang downside lang nung variety na yun is medyo matigas yung eating quality, especially pag nabahaw na. Kaya medyo yun yung reklamo ng ating mga farmers kasi sila yung una nag-try itong variety. Pero pag bagong saing, syempre, okay pa rin yun. Pag nabahaw lang, tumitigas yung kanin, so mas pang sangag na siya. Pag mataas yung eating quality, yung variety na 216, yun yung preferred natin. Kumbaga sa Bicol, mayumok na yan, malumok. So medyo yung eating quality niya, mataas yung grade. Pero all the same, ang farmer nag-iisip siya yung mabilis iani at yung resilient sa mga panahon na tulad ng pinagdaraanan nating El Nino or tagbagyo. So si Triple Dos yung number 1 sa ranking, pero pag eating quality yung inahabol, 216 yung pumapangalawa or number 1 for that criteria. Opo, iyon. Dito tayo sir sa sa maganda rin na topic ngayon about sa backyard gardening. Para sa inyo sir and para siyempre maalaman din ng ating mga audience ngayon, gaano ba sir kahalaga itong backyard gardening and paano nyo sir siguro hinihikayat yung mga tao dito sa Naga na ma-engage din dito sa backyard gardening, Sir Ernest? Ang programa ng city government through the City Agriculture Office, backyard gardening or urban farming, urban gardening, kasi kung walang backyard, hindi na siya kasama. Home yard gardening or urban gardening has been there since early 2010. So matagal na nating isinusulong at pinopromote yung pagtatanim sa mga bahay-bahay. Unang-una, food security. Dyan yung pagkukunan natin ng pagkain. Lalong-lalo na sa panahon ngayon kung saan halos lahat mahal na. Wala nang mura ngayon. So, it's the best solution to inflation, itong urban gardening. Aside from that, if we want to be sure kung saan galing yung ating kinakain, yung pinakamabilis o pinakamadaling paraan ay tayo mismo yung magtanim. Para tayo mismo ang makapagsasabi na yan ay safe, yan ay ligtas, yan ay ang prosesong pinagdaanan yan ay safe or malinis. No? Isang halimbawa niyan, yung lagi namin ginagamit na example sa gulay, alam ba natin kung saan galing ang kangkong? Tanungin kita, Bombokier, alam mo ba kung saan galing ang kangkong na kinakain natin? Except for restaurants na medyo may quality control yan. Chinese restaurants, meron silang kangkong with bagoong. Tsaka yung variety na yun is for talaga, dry conditions. Pero yung native natin, ang growing condition yan, yung medyo basa sa marshes. No? Sa Bicol, sa may mga bubon ngayon, harani sa bubon or sa mga umahan. So, pero ang iba, galing sa ilog, sa may tabi ng ilog yung kangkong nila, and doon sa lugar na yon may domestication, may mga nakatira na kung saan yung animal and human waste andun. So
ah, pasintabi doon sa mga kumakain ng kanilang breakfast or brunch na may kangkong, ah, pero hindi siya imposible na doon siya galing, no? So meron tayong sanitation issue pagdating sa gulay na yan. So if we want to be sure na malinis yung pinanggalingan ng ating pinakain, si urban or backyard gardening is the best way to go or to do it. So dagdag dyan, tulad ngayon na mainit or uh, parating ang bagyo, may panahon na may baha, yung urban gardens or backyard gardening, controllable siya kasi small scale yung backyard gardening. Hindi siya tulad ng ekta-ektarya. Mas madaling makontrol ng konti yung environment. Like supply ng tubig, hindi naman masyadong marami yung consumption ng tubig ng backyard gardening. Ang pwede nating gawin is mag-imbak ng tubig ulan sa pamamagitan ng mga drum. So yung simpleng tubig ulan, malaking bagay na yon para sa ating mga halaman kasi iba yung reaction ng halaman sa tubig ulan kumpara sa tubig na galing sa ating gripo or ating mga potable waters na mataas ang medyo may chlorine content. So iba yung reaction ng halaman. Sa tingin ko, alam niya ng mga nagtatanim. Kung ikaw, Bombokier, nagtatanim, you would know the difference between using rainwater and tap water sa pagdidilig ng halaman. Okay, very well said, Sir Ernest. Ano, well, may natutunan ako dito, sir. Ngayon ko lang nalaman 'to. Pero ito, sir, maitanong ko lang, para alam din ng ating audience po. Ano ba, sir, yung mga gulay or mga pananim na madaling itanim dito sa Naga kahit nasa maliit lang na space, Sir Ernest? Unang-una yung mga leafy vegetables natin. Andyan si pechay, andyan yung upland kangkong or Chinese kangkong na tinatawag. And then andyan yung lettuce. Si lettuce mabilis din na alagaan in just 28 days to 32 days. Meron ka ng ma-harvest na lettuce. Yung iba kasi pinaabot nila ng 45 days pero nagiging mapait yung dahon ng lettuce pag medyo matured. Yung pechay naman, in just 25 days, pwede mo nang ma-harvest. Ang pechay ngayon ay hindi na bumababa ng 80 pesos per kilo sa market. So, ina-advise namin na just grow your own pechay. Kasi hindi pa mag-iisang buwan, hindi magwa 1 month, meron ka nang aanihin. And then hindi naman unlimited siya yung consumption natin. Usually pang sahog lang naman yun sa mga nilaga o sa mga sinigang na niluluto natin. So kung meron tayo niyan ng steady supply, yung pechay kasi hindi mo naman pwede namang hindi mo ipul hanggang roots, pwedeng putulin mo lang yung dahon na part, tuloy-tuloy naman tutubo yon. Wag lang umabot na mag-flower kasi pumapait din yung dahon nun. Yung upland kangkong din, kung meron tayo, i-prune lang para, yun yung medyo critical doon, kailangan ng pruning ng upland kangkong kasi hindi siya tutubo masyado kung hindi na prune. Medyo magiging stunted siya. Dagdag dyan, yung mga mabilis na hindi maselan, all weather yung okra. Kaso maraming ayaw ng okra. Medyo hindi nila gusto yung texture ng okra eh. So, pero ang okra ay isa sa mga masusustansyang gulay natin and high demand yan sa ibang bansa, especially Japan. Ang okra ay sa market, hindi na siya bumababa ng 100 pesos per kilo. So, mataas din ang demand. Yun yung pinagtataka ko na maraming ayaw pero yung presyo sa market mataas masyado. Siguro may ginagamit nila for medicinal use.
Then you have, kung may ano lang naman, may space kayo sa backyard, mag-root crops kayo. Kung ganito yung panahon na mainit, you can grow ube, kamote, cassava. Medyo pang matagalan lang yan na hintayan. It takes about 6 months to a year bago i-harvest. Pero hindi siya maselan sa init kasi nasa ilalim nga siya ng lupa. Hindi siya masyado naapektuhan ng ganitong mga drought. At least may source ng tubig, marunong maghanap ng tubig yan, mga root crops natin. And then for yung mga pangmatagalan, yung gusto ng forever sa backyard gardening, kung meron lang namang space, you can grow your fruit-bearing trees. Meron tayong kalamansi, meron tayong saging, meron tayong mangga. So, yung mga grafted, may pili. In just 3 years, hindi mo na kailangan maghintay ng 10 years. In just 3-4 years, meron ng bunga yan. Rambutan, chiko. Yung mga nawawala na nating mga prutas, yun yung mga itanim. Kailangan itanim. For example, siniguelas. Alam mo ko ba yan, Bombukier, siniguelas? So, pagpunta mo sa market, galing Batangas, ang supply natin ng siniguelas, 240 pesos per kilo. So, napakamahal na ngayon. Dati, hindi yan pinapansin sa market. Ngayong wala na masyado ng supply, hinahanap na siya ng tao. Passion fruit, 60 per kilo. Dati, 50 centavos lang yan per piece. Yung Mirinda or orange na ginagamit na laruan ng mga bata noong mga 90s. So, yung mga pwede nating itanim na unlimited ang options. Pero pa konti-konti, start with the basic, start with the simple, bago yung medyo mga komplikado ng mga culinary herbs. Pwede rin yun, mga culinary herbs kung mahilig tayo magluto. Mga basil, oregano, thyme, tarragon, pwede yun. Okay po iyon. So ito Sir Ernest, bago tayo magtapos sa ating interview, kasi limited lang yung ating time. Siguro magkaroon na lang tayo ng part 2 sa mga susunod na araw, sir. Ano na lang sir yung ating maiiwan na mensahe sa mga kababayan po natin, mga magsasaka, mga tao dito sa Naga City, kung gusto nilang magtanim, ano yung maiiwan natin sa kanila sir na advice para hindi maapektuhan itong mga kalamidad, tinding init ng panahon ngayon, Sir Ernest? Bahagi ng sinasabi nating resiliency ang pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain. Kasi ito ay bahagi ng survivorship or survival. No? Yung survival ay nakasalalay sa dalawang basic na bagay, pagkain at tubig. So, kung meron tayong access kasi tayo ay marunong magtanim ng ating mga gulay, meron tayong ready access sa pagkain. Yung tubig naman, pwede rin naman maimbak. So, yun yung mga unang bagay kung gusto nating maging resilient bilang isang household or bilang isang community. So, ngayong panahon ng krisis, marami nagrereklamo, nagsisimahalan ang presyo. Pero isipin natin yung solusyon ay matagal ng naghihintay at nasa ating mga kamay rin lang. Naghihintay lang na gawin natin. So the best time to grow food is always now. Wag na tayo maghintay ng iba pang oras na hintayin pa natin na matuloy ang mga giyera. Kasi may giyera man o wala, kakain at kakain pa rin ang tao. Iinom at iinom pa rin siya ng tubig. Hindi naman tayo nakadepende ang ekonomiya sa krudo, pero kailangan mag-function muna ng tao. At ang tao ay magpo-function with his or her, be provided with his or her basic needs, which is food, water, and shelter and other things. Pero yung una nating dalawa na critical, food and water. And huwag kayong madisgana, especially sa mga farmers, huwag kayong ma-discourage. Meron laging solusyon ang gobyerno.